Hello, beautiful business-minded people, mga anak ko, no? Ito ba yung dialogue natin? TikTok, para lang yan sa mga dancers at teenagers. Hindi yan para sa negosyante. Naririnig ko yan parate. O kaya sinasabi nila na, naku, mamiin, wala po akong budget for ads. Paano ako kikita sa TikTok? O, meron ding nagsasabi na nag-post na ako ng videos, pero bakit walang bumibili? Puro views lang, walang sales. Now, how many times have we heard this before? All right? So, what if I told you na yung mga small businesses, actually, may advantage tayo sa TikTok at hindi natin kailangan ng malaking ad budget para makabenta tayo yung ating first sale, no? Ang kailangan lang natin yung tamang strategy. Kaya today, we will discover from zero to sales, how to generate your first TikTok sales without a big ad budget. Meron tayong guest na napaka-special na mentor ko. Hindi lahat ng mentors ko ay matatanda, ha? So you will see him in a while, no? So ito isang special mentor na magtuturo sa atin ng mga sekreto ng TikTok success. Sa kanya po ako natututo. Kaya alam mo anak, maraming business owners ang nagtatanong sa akin, paano kaya ang pag-start sa TikTok? Wala naman kasi akong pera for ads. Kaya ko ba yan? So, hindi ako makasagot dahil hindi rin ako masyadong marunong sa TikTok. Kaya nag-invite ako ng expert sa TikTok today. Someone who works with TikTok Philippines and someone who has helped brands earn millions para sabay-sabay tayong matututo. So, kahit na wala ka pang TikTok, ang mga matututunan natin will be applicable din sa Facebook, sa IG, or sa store mo para mas kumita ka. Kaya stay with us until the end, ha anak? Because we have something very special for you today that you will not want to miss. Pag umalis kayo ng maaga, naku sayang naman. Sa mga first-timers, I will introduce myself. Ako po ay si Mami Negosyo or Mami N for short, no? I have been a business owner for more than 40 years. Dami ko pong experience sa kung ano-anong mga business tulad ng Chowking. I was a franchisee for 18 years, no? Sa STI College, I was a licensee for 28 years. Marami pang iba at ayoko nang banggitin lahat at hindi tayo matatapos. So, ang kagandahan lang, ngayon, I'm a mentor, business coach and mentor, helping business owners like you to grow easier and faster. Yan. Kasi sinishare ko yung aking mga experiences para hindi nyo napagdaanan yung mga hirap na pinagdaanan ko. At dahil doon, marami po akong mga free videos at posts. 3 po yan araw-araw na ginagawa ko para sa inyo. Tapos every Tuesday, libre din po ito. Etong Meet My Mentor or Meet My Friend. Depende kung sino ang guest natin. Marami po akong educational topics na gusto kong i-share para makatulong. Dahil kapag nakakatulong ako sa business ninyo, marami kayong matutulungan na employees. And because of that, marami rin tayong mga matutulungan na kapwa Pilipino natin. At aangat po yung ating country regardless of the corruption that is here, regardless of all the challenges. Tayo pong mga negosyante ang pag-asa ng bayan natin, no? So, if you want to be reminded of lahat ng mga free stuff that we are showing you, can you please register sa ating website, no? You get our free starter kit here, no? www or maminegosyo.com. Kahit na hindi nyo ilagay yung www, basta tandaan nyo lang, Mami Negosyo, lagyan nyo ng .com. You will find me. At kahit na saang social media, hanapin nyo lang si Mami Negosyo. So, yan. Super excited po ako ngayon sa guest natin, anak, no? Dahil ang reason ko kung bakit pinili kong topic na to today, dahil ang sa hirap ng buhay, no, ang daming mga business owners ang nag-i-struggle. Lalo na sa TikTok. Nagpo-post sila ng videos, nagsushoot ng videos at kung ano-anong ginagawa nila. Tapos umaasa sila na makakabenta sila sa TikTok pero walang nangyayari. Or worse, yung iba, takot nga, hindi pa sinisimulan ang kanilang TikTok channel kasi feeling nila kailangan ng malaking budget for ads. Kaya nakaka-excite, di ba? So anak, let us welcome, hindi na natin patatagalin. Let's welcome my young mentor and friend, the founder and CEO of Swing Up Business Growth, si Coach Joshua Mafelix. Yan. Totoo po, batang-bata po yan sa personal, lalo na pag makita ninyo ang pogi-pogi.
Yan. Coach Joshua, welcome. So, before we... Po. Okay. Ano ka mo? Good afternoon, everyone. Na siya. No? So before we dive into today's topic, Coach, can you share with our viewers a bit about yourself lang, no? Sino ka ba talaga? Hindi na kita introduce, ikaw na lang. No, what do you do and why are you so passionate about helping Pinoy business owners succeed sa TikTok? So, first of all, thank you so much, Mommy N. So, anyway, good afternoon, everyone. Happy Tuesday. My name is Joshua Mafelix, and I'm the founder of Swing Up Business Growth. And I've been doing TikTok po since 2022. As we all know, si TikTok naman po is a relatively new thing here in the Philippines. Nag-start tayo sa TikTok Shop 2022. And I've been really passionate when it comes to helping a lot of business owners grow on TikTok. Kasi ang dami ko na pong nakitang mga business owners na nagbago po talaga yung takbo ng business nila. Like they are now earning millions, if not hundreds of millions, on TikTok alone. And I want to be that advocate po kasi when it comes to TikTok. Kasi ang dami po kasing business owners na naniniwala na ang TikTok is just for fun and for entertainment. As we all know naman po, di ba, sumikat si TikTok sa mga dance challenges, sa mga games or what. Pero TikTok has been really instrumental in some of our brand partners like success sa business to the point na nakilala po sila sa TikTok, nilaunch nila yung product nila sa TikTok and they are now doing really well. And sobrang passionate din po talaga ako kasi I share the same mission with you, Mami N, na I wanna help more business owners. Kasi yung mga business owners po, yung gumagawa ng work, basically ng jobs for our fellow Pinoys. And kung mas marami po tayong mga business owners na matutulungan to grow, mas lalaki din po yung job that they can give to our fellow Pinoys. So, ayun po. And anyway, kaya po super young kasi I'm just 23 years old. I started doing TikTok when I was second year po in college. Wow. Grabe, no? Batang-bata ka pa nung nag-start, no? And he's just 23 years old. Pero parang taken ka na, ano? Secret. Yes po. Yan yung picture. Yan. Okay, so taken na kahit na bata pa. So thank you for sharing that, Coach Joshua. It's so nice that you are here at napaka-exciting. So let's dive in. Umpisan ko na. Ako muna, bago kayo magtatanong, marami akong questions na inihanda dito kay Coach. Coach, ang dami mong sekretong pwedeng i-share sa amin. So let's start with secret number 1. Maraming mga small business owners ang nag-iisip na ang TikTok, sabi mo nga, is only for dancing, nakalokohan, or big brands na may malalaking budget. So ano yung first secret na ang mga business owners, kailangan naming mga business owners na maliliit, na kailangan naming malaman kung bakit small businesses can actually win on TikTok kahit na wala kaming malaking budget for ads? Ayun. That's actually a really great question, no, Mami N. Kasi isa yan sa concern of a lot of small business owners that we work with inside Swing Up. Kasi sa loob po ng Swing Up, almost 95% of our clientele are small business owners. And isa po talaga yan sa pinaka-objection po nila lagi. Like, Josh, TikTok, di ba dapat puro video yan? So, ang laking budget, yung kailangan naming ilabas or ipaluwal. Or kaya, Joshua, since TikTok yan, syempre kailangan mong gumastos. So, kailangan malaki yung budget mo, kailangan million agad yung budget mo, hindi namin afford yan. Kasi maliit na business lang kami, nagsisimula pa lang kami, nagpapalago pa lang kami. Pero based on my experience, no, Mami, and since I've been doing this for quite some time na din already, this is something or a concept na gusto ko pong ituro or ipaliwanag sa mga small business owners po natin or sa mga negosyante po na nandito po sa live natin for today is that yung algorithm po ni TikTok is fundamentally different from Facebook or IG. Kasi di ba nasanay po tayo sa notion na, okay, kaya saka lang ako makakapagpa-viral ng video or saka lang ako makakapag 1 million views ng isang video ko kapag million followers din ako. Nasanay po kasi tayo for quite some time na ganun yung notion na for me to get a lot of views or a lot of sales on TikTok, kailangan sikat yung business ko, kailangan madami yung followers ko, kailangan malaki yung budget ko. But the thing po with TikTok is that hindi po niya priority ang followers when it comes to distribution ng content. Ang priority po niya is gaano po ba ka-engaging yung content natin sa ating end user or our target market. Actually, Mami N, kasi sa Swing Up, we also manage a lot of affiliates
and creators. Yung iba, Mami En, na nakakapag-commission sa amin ng 20,000 if not bigger pa, sila pa yung mga creator namin na wala pa halos 5,000 followers. So this is me assuring business owners na nandito sa live natin na sa TikTok, hindi po basehan dyan ang big following or big budget. Ang pinaprioritize po ni TikTok is content that people actually watch, finish, and engage with. And hindi naman po kailangan ng sobrang laking budget for us to create engaging videos. Like ako nga po nung nagko-content creation pa ako, ang gamit ko lang nun cellphone. A lot of our affiliates and creators, cellphone lang din talaga. And to be honest, may edge po talaga, Mami, and based on my experience, ang mga small brands sa TikTok. Kasi 'di ba kapag big brands po, yung content nila, ang dami pa pong dinadaanan na mga decision makers niyan. Like, for example, bago ka makapag-post ng video, kailangan dadaan mo na sa legal team, tapos may marketing team pa, tapos may another one pa na mag-a-approve, tapos may another one pa na mag-a-approve. Kaya by the time po na mapopost yung content, laos na yung trend na yon or laos na yung specific video format na yon. Ito po yung advantage ng mga small business owner kasi most of the time, tayo-tayo lang naman po yung gumagawa. Like founder or yung mismong may-ari mismo, and mas may freedom po tayo and speed, if I can say, to film, edit, and post the video within the same hour. So for example, may nakita po tayo sa FYP natin na magandang video, tapos na-inspire tayo, gusto nating gawing model for our content, then we can film and edit, tapos post right away. Kapag big brands po yan, Mami, and kasi we also work with some big brands, ang tagal ng approval. 1 week, 2 weeks, if not 3 weeks pa na approval. And another thing din po na parang nakita ko na edge ng small brands sa TikTok is yung tinatawag po nating authenticity ng content. Kasi di ba, Mami, and kapag parang owner ka tapos ikaw yung mismong nasa harap ng camera doing the content, parang may somehow like connection na nabubuo between you and the viewer. Kasi authentic po talaga yung video, unlike yung mga typical na ads natin na heavily polished, talagang produce pa po talaga on a specific studio and all. And based on our experience po, alam niyo po yung mga founder na pinapresent lang yung product nila just like this one. Yung ganitong setup lang po, sobrang simple, like nasa sala lang or nasa kusina lang doing content, can outperform content na sobrang mahal po ng production, yung mga 500,000 worth of production. And last but not the least po, yung isang edge po talaga ng small business with big brands is yung tinatawag po nating relatability. Like, may ganito nga po akong napapanood sa TikTok live specifically. Ano po siya, Mami? Nagtitinda po siya ng money, if I'm not mistaken. Yung parang yung live niya po nakasabit lang literally sa yung pinopush niya na cart. Tapos nagbe-video lang siya doon, naka-live talaga siya. Tapos habang habang nagbebenta siya ng mga money sa mga customer niya. And yun po yung hindi talaga mabibili actually ng any budget or any production budget, yung relatability po na tinatawag. And with the current kasi culture po kasi ng TikTok, mas gusto po ni TikTok yung mga ganong type of format, yung mga mabilis pong makarelate yung user. Kasi at the end of the day, hindi naman po yan talaga sa budget. Okay, nasa relatability po yan ng video. Kasi yung relatability and authenticity po ng video, yun po yung nagpapakonvert sa isang customer from someone na hindi po kilala si brand to someone na customer na po siya. And at the end of the day po, like you can pour million of budget on your TikTok growth, pero kung wala ka pong strategy talaga na like ine-espouse dun po sa pagpapalaki mo po sa TikTok mo, wala pong any money that can compensate yung bad na strategy po talaga. And at the end of the day, ang main strategy po talaga when it comes to TikTok growth is understanding how the platform rewards specific behavior. So, ayun po, Mami, and yung mga medyo nag-overyapping po ata ako doon. Pero yun po yung secret number 1 on how small business owner can win on TikTok without ads. Kasi, Mami, and ang naisip ko talaga whenever you want to grow on a platform, laging ads. Gastos ka ng malaki sa ads. But at the end of the day po, naniniwala po ako as someone na media buyer din, ads are amplifier lang. So kung pangit po yung foundation, pangit yung content, hindi magandang pagkakagawa, hindi po siya relatable, hindi siya authentic, wala po yan. Wala pong kalalagyan lang. Kasi multiplier po siya. And anything multiplied by 0 is still 0. Kahit 1 million na budget, i-multiply mo yan by 0 na foundation, 0 strategy, the yield would always be 0. Kahit gawin mong 10 million, 100 million na ads budget yan, Ma'am. So ayun po yung answer ko sa secret number 1.
Yan, ang galing. Secret number 1, no? Hindi natin kailangan. Kaya nating lumaban. Hindi natin kailangan ng malaking budget. Mas authentic nga tayo, mas relatable nga tayo. Tulad nung nagbebenta ng mani. Ang ganda naman ng kwento nung nagbebenta ng mani, ano? So you can create content, the more natural yung ating surroundings, the more natural kahit na nagkakamali pa yung ating English, no? Yeah. Hindi English dahil hindi naman Amerikano yung ating mga customers, no? So, I want you to remember this, anak. The word relatable. Can you please type the letter R if you will promise me that you will now start to create content by being relatable? Hindi kailangang sobrang production quality ang ating videos. Kausapin lang natin yung ating clients, yung ating customers. And singit lang, since we are talking about business, if you want to learn more about growing your business, always, sign up kayo sa ating website, maminegosyo.com, para mapadala namin kayo ng mga reminder or ng mga information kung saan merong libreng mga videos at kung ano-ano pang mga offers natin. Now, go tayo, no? Secret 1 pa lang, ang dami na nating natutunan. Secret 2 naman. So, secret 2, Coach Josh, no? If a business owner, wala silang pera for TikTok ads, ano yung pangalawang secret? Ano pa? Paano pa sila pwedeng makabenta sa TikTok for free with or without a very small budget? Ayun. Thank you so much, Mami N. So, secret 1 pa lang, parang siksik and liglig na right away. Pero move tayo sa secret number 2. So, okay, Coach Josh, alam ko na that I can definitely make it big on the platform kahit hindi ganun kayaman yung aking ads budget or kalaki yung aking ads budget. So, sige, let's move naman dun sa mga strategic and practical things na you can do so that you can create sales on TikTok kahit sobrang liit lang ng budget mo. And may mga solution tayo actually dito na babanggitin or tools na alam mo yun, hindi mo kailangan magbayad upfront for you to sell something. O di ba ang ganda ng ganon kapag typical po kasi, di ba, na business, kailangan mong magbayad ng renta, kailangan mong magbayad right away ng mga magbabantay ng pwesto, kailangan mong event, magpa-voucher, di ba, para may mga pumasok na mga customer. Sa TikTok, meron po tayong 3 things na pwede nating ma-utilize so that we can still sell our product kahit sobrang konti lang nung expenses natin. So, first and foremost na underutilized tool is definitely, Mami N, itong TikTok Shop. Okay? Kasi unlike unlike yung typical na brick and mortar na kailangan nating magpatayo ng isang pwesto o kaya magrenta, mag-lease ng isang pwesto, si TikTok Shop, libre po siyang mag-sign up. You don't have to pay for anything. Pwede nga po i-list mo yung product mo sa TikTok Shop all for free. Saka ka lang actually magbabayad dito, Mami N, kapag may benta ka na. Which, kung ako yung business owner, I would want that. Kasi syempre gusto kong gumastos kung meron akong benta. And ganun po ang model ni TikTok Shop. May commission lang po sila na kukunin kapag may nabenta na po talaga tayo out of our product listing. And actually, Mami N, the way TikTok Shop works, hindi mo kailangan ng ads for you to get discovered. Ang dami ko po actually, Mami N, ako kasi ang default na bilihan ko ng products ko, kung saan ako nabubudol, is always TikTok Shop. And ang dami po ng mga product na nabili ko na hindi naman naka-ads talaga. Na-discover ko lang talaga sila. And si TikTok, kung meron po kayong app ni TikTok, meron po tayong tinatawag na Shop Tab. Yung tabi po ng FYP, so diba dito yung FYP natin, may pangalawang button dito sa Shop Tab. Yan po yung parang dinededicate ni TikTok na avenue or platform for our products to get discovered organically. And ang maganda po dyan, yung mga nagpupunta po ka sa ShopTab are people na pabili na po talaga. So imagine that, si TikTok na po yung dumidiskarte for us to have purchase. Kasi at the end of the day, it's in TikTok's benefit na makabenta po tayo. So talagang tutulungan po talaga nila tayo to get sales. Kasi kung wala po tayong benta, wala rin silang makukuha na commission coming from us. Yung pangalawa naman po, ayan, actually may nakita po ako kanina dito sa comment natin talking about affiliate marketing. And isa po yan actually sa tool na ginagamit din po namin to kickstart a shop or a business on TikTok by utilizing creators and affiliate on TikTok Shop. Sobrang unique kasi nito, Mami N, with TikTok. Kasi I haven't seen this one. Well, may mga gumagaya na po sa model na ganito. But sa TikTok po, pwede kang magpadala ng free product mo, yung sample ng product mo sa isang creator. Tapos gagawa po sila ng video for you for free. Tapos, saka ka lang gagastos ulit, Mami N, kapag nakabenta yung creator na yon using the video na pinost niya or dun sa live na ginawa niya. So imagine that, parang sobrang win-win po siya. Lalong-lalo na po sa atin, it's in our advantage as business owner. Kasi pwede pong madami ng tao yung tutulong na mag-post
mag-post ng video featuring our product. So hindi na po needed na tayo lagi mag-isa. Kasi ganun po typically kapag business, sige, Coach Josh, kailangan ko pala mag-post 1 per day. Pero paano kaya to yung kalaban ko dito nakakapag-post ng 3, 4, 5? Kapag meron po tayong affiliate network or parang mga creators na katuwang po natin sa pagpo-post ng mga videos, ang laking tulong po niya sa promotion and discoverability ng product po natin. Kasi imagine that you don't have to do any, hindi naman po you don't have to do every single video alone na. May mga katuwang ka na po promoting your product. And ang maganda nga po doon, zero upfront po talaga siya at all. Technically, yung expense lang po natin doon would be the product na ipapadala, yung isa sample po natin na product sa kanila. And wala na po talaga, it's completely risk-free, if I can say, on our end as a business owner. Kasi, alam mo po yun, hindi mo na po sila kailangang bayaran pa po upfront. All you have to do is to push po yung mga creator na mag-post. Kasi unfortunately, Mami, and may mga time lang talaga na inaabuso ng mga creators ang business. Hindi po sila nagpo-post ng video. So, kailangan mo lang po silang i-remind to post and to make sure in the first place na yung pipiliin mo pong mga creator are those people na may mataas na posting rate percentage. So, ibig sabihin dito po, Mami, and yung kapag pinadalhan mo ng product, mas malaki yung chance na magpo-post po talaga sila. Pero totally po talaga, Mami, and ito yung gustong-gusto ko sa TikTok kasi affiliate marketing, isa po talaga siya sa most capital efficient content engine na available po right now. Kasi imagine that po, kung meron ka pong 1,000 na creators, let's say nagpo-post po yan ng 2 video per month, that's 2,000 videos po. And imagine kung tayo lang po mag-isa, yung gagawa po ng content na yun, OMG, kayo po, Mami, and you can do 3 content per day. Pero kung 2,000 content po per month, hindi po talaga kakayanin yan na gawin na mag-isa ka lang. So, kailangan nyo po talaga to have a creator network. Mga katutuwang nyo po talaga to post video, promoting and featuring the product. And then last but not the least po na gustong-gusto ko sa TikTok, lalong-lalo na po sa mga nagsisimulang business owner is yung organic posting na tinatawag. Kasi sa TikTok naman po, Mami, and libre naman po mag-post ng video. Kung kaya nyo po to do 3, 5 video per day, okay lang po yun. Kasi libre naman po siya. And kapag mas marami po tayong videos na napopost about our product, mas mataas po yung chance na ma-discover po tayo ng target customer natin even without doing any advertising. Kasi kung, for example, Mami, and gumagawa ka ng isang educational content, tapos may entertainment content, tapos merong social proof content na tinatawag, ibig sabihin parang i-feature mo po yung mga happy customer. Yan lang po yung mga kailangang makita ng mga gustong bumili ng product natin for them to finally make their purchase. So, yun po yung 3 na parang tools na ginagamit po namin sa mga TikTok seller po namin para makabenta po sila even with minimal na budget. So, yan po yung pagkakaroon ng TikTok shop, pagkakaroon ng affiliates sa TikTok, and pangatlo, yung pagkakaroon po ng consistent na organic posting. Thank you so much, Coach, Yun, bilang isang negosyante na nag-umpisa nung panahon na wala pang social media, na ang laki-laki ng bayad namin sa rent. Nagbabayad kami ng rent, Tapos syempre magbabayad tayo ng sa employees, ng sales staff, Tapos kuminsan magbabayad ka nga ng rent pero wala namang pupunta sa iyo, wala namang pumupunta, walang pumapasok. Magbabayad ka ng sales staff doon, nakatunga nga lang kahit na kuminsan nakaharap na yung yung mga customers, nagkukwentuhan lang, nakakasama ng loob, Tapos yung pangatlo is, yun, nagra-run ako ng ads dati. Ang laki ng binabayad ko. Ang laki ng binabayad ko dati sa radio ad, TV ads at kung ano-ano pa, na kailangan ko pang kumuha ng talent. Pati yung mga taong mga models binabayaran. Pero ngayon sa TikTok, yun yung nakita ko, yan ang natutunan ko ngayon. Anak, hindi ko alam. May tumatakbo sa likod mo, nakakatuwa siya. So, hindi ko alam. Ayun ang ibig sabihin ni Coach Joss na relatable. Tunay na buhay yung nangyayari. Nagsasalita ka, may tumatakbo sa likod mo, Pwede yun. Pwede na yun ngayon. Hindi na kailangang napaka-polish ng ng ating mga ads. So, that is one of the things that inspires me. Talagang, Coach Joss, talagang kakausapin kita after this. Dahil, wala nang gastos. Tapos, magbabayad lang ako ng renta. Magbabayad lang ako ng tao. Tapos, yung mga ad, pag bumenta, tsaka ako gagastos. Yung ang mga sarili ko lang gawa, hindi ko na kailangan gastosan. Diba? Yan. Okay. So, bilisan natin. Moving to secret number 3. Yan. Ano yung mga common mistakes naman na ginagawa ng business owners kapag nag-uumpisa sila sa TikTok? At bakit? Dahil dyan sa mga mistakes na yan, hindi sila nakakabenta.
Ayan. So, this is a really good question, Mami N, no? And I condense everything, lahat po ng mga mistakes that our clients committed into 3 things. 3 buckets lang naman po kasi talaga yan eh. Number 1 would be posting without intention. Like, alam niyo po, Mami N, yung kasi minsan nalilito din po yung mga business owners po natin na parang, sige, post lang ako ng post kahit wala na siyang thought at all, wala na po siyang intention. Kumbaga, basta may ma-post lang na video, yun po yung number 1 po talaga na mistake. Kasi before po dapat tayo na mag-post ng video, kailangan pinag-iisipan po natin siya. And this is really important, Mami and no, given that we are now competing not only with our fellow humans, but also AI. Ang dami na po actually mga AI na mga videos and all. So we are no longer parang competing attention with our fellow human beings. Pati mga AI, we are competing against them. So kailangan po nating mag-step up talaga. Kaya ito po yung always ko din po na tinuturo po talaga is that we create video that creates resonance na tinatawag. So ibig sabihin po ng resonance, kailangan yung mga video po natin on every video, meron po talaga tayong intent. Okay, itong video pa na to, kanino to mag-resonate? Para kanino ba to? And that's what I know personally, Mami, and with your videos na pinopost mo not only on TikTok, on Facebook, but every single platform. Kasi lahat po ng mga yon, it creates resonance to a specific target audience. Kasi the thing po with TikTok is that nire-reward niya po yung mga account that not only post consistently, kasi given na po yan, yung parang consistent talagang nagpo-post, hindi yung magpo-post ng 5 today, tapos 1 week ulit, 1 week yung lilipas, saka lang magpo-post ulit. So, gusto po kasi talaga ni TikTok is consistency. But at the same time, dapat may clarity po si algorithm as to who are the people na gusto mo po talagang matarget. So, basically, clear po talaga na niche. Kasi at the end of the day, si algorithm po, ano lang naman yung mga yun, machine lang naman po yan eh. So, kailangan po tayo mismo yung nag-feed or tutulong kay algorithm to figure out kung kanino po ba niya ipapakita dapat yung content. So, yun po yung una, yung posting randomly without any intent or resonance at all. Pangalawa naman po, yung ignoring the data. Kasi minsan po like I'm a business owner po myself and minsan nangyayari din po sa akin to. Yung parang nauuna po yung ego ko than what the data is actually saying. So minsan pinagpipilitan ko po, hindi, itong video na to, ito talaga yung mag-work kasi pinagpagwakan ko to, like in-script ko to for 2 days. Tapos sinut ko to ng ilang beses pa. So dapat itong mga video lang yung mag-work. Pero baka mamaya, iba naman pala yung sinasabi ng analytics. Like hindi pala yung video na yon yung nag-work for you. So yun po talaga, ignoring the data. So kailangan lahat po ng mga decisions na gagawin natin for our TikTok growth, yung growth po ng business natin basically on TikTok is anchored and based on analytics, on actual na data. So kung for example, hindi po nag-work yung video na unfortunately pinagpaguran natin, ang dami nating retakes and all, let's be humble enough to admit na okay, ito talaga yung gusto ng customer ko. And last but not the least, Mami N, ito yung pinaka po talaga common is giving up too early. Sa TikTok po kasi talaga, TikTok is about playing the long game. Hindi po siya kasi gano'n naman po talaga, di ba, Mami, and sa business, na wala po, there's no such thing as an overnight success. Yes. Yung parang nag-post ka ng 1 week, tapos i-expect mo million na po agad yung sales ng product. Madami po talagang ganyan, and I get it. Siyempre, nakaka-demotivate naman po kung, for example, nag-post ka na ng 15 na videos, consistent talaga yon for the past 2 weeks, nagpo-post ka ng tigi-isang video. Kaso, wala gaanong views. Kaya sabihin mo, wala. Si TikTok talaga, hindi talaga siya para for my business. So, common mistake po siya kasi minsan po talaga yung first 30, if not 60 or even 90 videos, yan po talaga yung tinatawag natin na learning phase. Si Mr. Beast nga po, ewan ko lang po kung may kakilala, may someone po dito sa community natin na kilala si Mr. Beast. Si Mr. Beast po, one of the biggest YouTube creators, if not the biggest YouTube creators po right now in the entire world. And siya po mismo, consistently po siyang nagpo-post for years, pero hindi po siya nagba-viral at all. Saka lang po siya nag-viral nung parang sangkatutak na video na po yung ginawa niya. So I hope we have the same mindset na hindi po tayo mag-give up too early. Kasi parang ang piniplay po talaga natin na game, what we want to happen is we play the long game po talaga. And the thing po with TikTok, yung mga successful po na nakikita nyo dyan, nagsimula lang din po yan na sobrang liit. Baka nga yung iba po dyan frustrated sa first 1 month, 2 months kasi wala gaanong benta, pero nagpursige pa rin po sila anyway. And I hope that we do the same. Kasi the ones po, yung mga business owner, yung mga shops na nagpo-push through, kahit sobrang hirap na po, yung palagang kayang-kaya po nilang bunuin lahat ng challenges, yung kahit wala po gaanong views yung content nila, sila po yung patuloy na nagpo-post, sila po kalaunan
yung magbe-breakthrough o that wall, magkakaroon ng breakthrough, and sila po yung lalaki. And may nagsabi po dito sa comment, Mami and Mr. Beast, 5 years. Imagine that, Mami, and 5 years of consistent posting ng video. Pero nagpursige pa rin po siya, kaya sobrang successful niya po ngayon. And that's the same thing po with TikTok growth. Most of our clients na talagang nagpursige, yung talagang may patience po talaga and trust in the process, sila po yung kalaunan nag-reap ng good harvest sa TikTok. So yun po, Mami, and yung 3 mistakes. Yan, thank you for that, no? Totoo yan. Yung maraming nag-give up. Marami akong nakausap na rin na business owners. Sabi nga nila, ay wala namang pumapansin sa videos. Sa mga post ko, nakakapagod na, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. So, mistake yung pag-give up. Kasi ewan ko, hindi ko nakwento sa iyo, Coach Joss, no? Ako, bago ako napansin, 7 taon akong nagpo-post. Wow! Yes. 7 taon, pero yung 7 taon na yan, wala pa akong mga coaches. No, nagkaroon na ako ng coaches and all, tsaka ako naging successful. Kaya tulad niyan, tulad ni Coach Joss, kung merong tutulong lang sa atin at sasabihin kung ano yung mga maling ginagawa natin, that's the time na magiging mas maiksi. Pero hindi naman sinasabing isang video lang or isang linggo ka lang nagpo-post, viral ka na kaagad. No? And even if you are viral, it does not mean na meron kang benta. Baka nakyutan lang sa'yo. Kaya nag-viral, pero hindi pa rin sila bibili. No? So yon, it's a long game. Tandaan natin yung long game na yan, ha? No? But again, mas madali ngayon dahil meron ng tutulong sa atin. Yan, okay. I'd like to ask this one itong secret number 4 Coach Joss. Secret number 4, kung ang isang negosyo ay nakikinig ngayon, ang dami nilang nakikinig, no? Ang daming nag-type ng letter L, no? At gusto nilang makabenta na ngayon within the next 7 days. Ano yung pwedeng simpleng gawin nila para makapag-umpisa na talaga sila within the next 7 days? Yan. Ayun. I love this one, no, Mami N, kasi I'm a huge believer na knowledge is not power. Kasi di ba, Mami N, lagi nilang sasabihan, knowledge is power. But for me, knowledge is just potential power. Without execution, kung hindi mo gagawan ng action plan, yung knowledge mo, sayang lang. Sayang lang. And it's good na nandito po yung mga small business owners natin, mga business owners natin, kasi bibigyan ko po sila ng simple 7-day na action plan to get their first TikTok sale. But ito po yung 7 days natin na action plan for us to get your first na TikTok sale. So day 1 po is yung tinatawag natin na setup day. So kung wala pa po kayong TikTok shop, pumasok na po kayo sa TikTok shop. So sobrang simple lang naman po ng requirements ni TikTok to get started on TikTok shop. Kailangan lang po, number 1, compliant yung product. So hindi po tayo nagbebenta ng anything illegal, anything na walang documentation, especially kung ang benta mo po ay supplements, gamot, kailangan may FDA approval po yan. And all, make sure lang po na compliant siya, and mag-submit lang po tayo ng mga business documents natin, mga DTI document, our BIR, certificates and all, to make sure lang po na compliant si business. So, and then pagkatapos po nun, kapag may TikTok shop na po tayo, pwede na po tayong gumawa ng listing. Okay? Basically, ito po yung makikita ng end consumer natin kung gusto po natin silang bumili sa TikTok shop natin. So, okay lang po dun kahit mga basic na photos. Hindi po kailangang sobrang studio quality po talaga. And ang maganda ngayon, Mami, and there's a lot of tools na pwede na po nating magamit for us to edit photos. Nandyan po sila Canva, mga AI tools na can assist us and all. And then, ayan na po, well set up na po yun. Yun lang naman po yung kailangan natin. Kailangan lang po makapasok sa TikTok shop and then makapag-pa-up po tayo ng ating listing. So pangalawa, gusto ko pong i-dedicate tong day na to on research day na tinatawag. Kasi na-mention ko po kayo na, di ba, Mami, and kahit may volume ka of content, kung wala namang intent behind your content, parang hindi siya pinag-isipan, hindi po siya papansinin ng consumer. So what I want you guys to do is, on day 2, is spend the entire day looking on TikTok. Titignan niyo po doon, okay, sino ba yung mga kakompetensya ko sa TikTok? So for example, ang product niyo po is, let's say ito, a tumbler. So hanapin niyo po lahat ng mga tumbler na brands sa TikTok. And then, panoorin niyo yung mga videos po nila. And then, ilista po ninyo, okay, ito yung mga videos nila na ang daming pumapansin. Ito yung videos nila na ang daming likes, ang daming comments, ang daming bumibili sa yellow basket or sa shop nila. So, ilista po natin lahat yon. Ano ba yung mga hooks na ginagamit nila? Kaya ako po, Mami, and I cannot personally recommend na, okay, sige, ikaw as a business owner, itong hook na to yung gagamitin mo. Kasi at the end of the day po, yung mga hooks is dependent on the product that you are selling. And maganda po na yung hooks that we will do for our product are proven hooks dun sa category po natin.
So for example, damit po yung benta mo, maghanap ka ng mga damit na creators or mga creators featuring damit, mga brands na ang benta nila ay damit. Tapos ilista po natin ano bang mga hooks nun. Ano ba yung mga sinasabi ng mga tao? May mga specific comment ba sila na baka pwede nating i-address? Yan po kasi yung magbibigay sa atin ng direction sa content. Para meron pong intent and resonance yung content na gagawin natin. Hindi yung basta-basta content lang na may basta ma-post na lang po tayo. So pagkatapos ng day 2, day 3 na po tayo, ito na po yung filming day na tinatawag. So i-dedicate po natin yung entire day na to record videos na nakita po natin dun sa mga research mga research activities natin. So doon po tayo magre-record ng mga video, kaya na po tayo mag-i-script din at the same time. And ang mahalaga lang po no sa mga videos natin is maipakita natin kung itong product ba natin solve someone's problem. Okay, ano ba yung mga problem ng mga customer around this product? Or di naman kaya, ano yung mga gustong marinig ng customer about the product and all? And yan po kasi yung strategy na ginagamit namin so that our video can connect to our exact target audience. Kasi may isip po nila, ay oo nga, lagi akong bloated. Kaya pala, o sige, bibili ako nitong product para hindi na ako maging bloated. So, some examples po siya. And then day 4 and day 5, ito na po yung posting days natin. So, dito na po tayo magpo-post ng video, gagawa ng caption. And yung gustong-gusto ko, Mami N, with today's landscape, sobrang pinadali na lang po ng AI yung mga bagay-bagay na ganito. Kasi si AI po, like with a prompt, pwede na po yung gumawa ng script ninyo for the next 30 days. Pwede na po yung gumawa ng caption ninyo in the next 30 days. Sobrang powerful na po. Dati yan, Mami N, talagang one night, isang buong gabi ako gumagawa na content ng mga client namin for the next 10 days nga lang yun. Ngayon, like you can create a 30-day content plan in just a matter of minutes. So, sobrang bilis na lang po niya talaga. And then day 6 naman po is, ito po yung tatawag ko na outreach day. So, ang gagawin po natin dito is, magme-message po tayo dun sa mga affiliate or mga creators na nagpi-feature ng mga product na katulad po natin. So, ang gagawin po natin, pwede po nating sabihin, hello creator, my name is Joshua, I own this brand. Gusto namin palakihin tong brand na to and naniniwala kami sa product talaga na to. Kailangan lang namin ng creators like you who will put good words for our product, and I would highly appreciate kung ipopost mo yung product namin, bibigyan ka namin ng free sample. So, pwede nyo pong gawin yan. Kasi ang daming affiliate actually, Mami N. Like, sa community namin, we have around 10,000 na affiliate. So, imagine kahit 10 lang po, like sa first week, yung kasama po nating magpo-post ng product, sobrang laking tulong na po niyan. And then, for day 7 naman po, ito na po yung pahinga day natin kasi syempre ayaw po nating ma-burn out then at all. So, day 7 po, more on reviewing lang yan. So, i-review po natin, okay, ano po bang mga video natin ang gumana? Ano po bang mga affiliate yung sumagot po sa outreach natin? And then, gagawa na po tayo ng plan for the next week sa kung ano ba yung mga need nating i-double down. Ano yung mga need nating gawin pa? Kasi ito yung gumana, yung first 7 days natin. So, ito yung mga kailangan pa nating gawin para mas gumanda pa yung strategy natin for our TikTok growth. So, parang pahinga na siya, Mami N, but at the same time, planning of what's ahead. Ayan, medyo pahinga lang po kasi syempre, nakaka-burnout po yan. Parang one week tayo na diretsong sprint talaga for us to grow our TikTok. So, syempre, kailangan po natin ng pahinga, but kasabay na po ng pahinga yung pagpaplano po natin on what we're gonna do in the next succeeding weeks. And ang maganda po dito, unlike our week 1, alam na po natin kung ano po yung nag-work for our shop. So, hindi na po tayo manghuhula, kumbaga, hindi na po tayo mag-guess at to what are the things that will work kasi nakita na po natin for the first 7 days, ano ba talaga yung gumagana for my shop. So, ayun po, Mami N, yung 7 days na roadmap na pwede pong masundan ng mga viewers natin ngayon so that they can get started on TikTok right away. Wow, so powerful, no? So, I hope you took notes, ha? 7 days, kung gusto nyong mag-umpisa, magkaroon ka agad ng benta within the next 7 days. Merong nagtatanong kung tumatanggap daw si Mami N ng coaching clients. Yes, meron po akong bakanting 2. No? Natapos na yung isa, so meron pang 2 bakante. So, I am, no? And if you're interested, tingnan natin kung fit kayo, kung makakatulong ba ang one-on-one coaching namin sa inyo. So, book a free clarity call with my team. Andyan na po yung link. Kaya, pag-uusapan po ninyo ito. It's gonna be Coach Romel whom you will be meeting and he will be identifying kung ano yung the best na way makakatulong sa inyo si Mami N. Okay, so bago tayo magpapatuloy, then I'd like Sir JR to play a video for us.
Yung kaninang nabanggit namin na Nth Summit. Nth Power Business Summit. Kung pinapanood mo ito, malamang may negosyo ka na. You've already figured out the hard part. What you need now is what comes next. Ang daming advice na para sa mga gustong magsimula ng negosyo. Pero para sa tulad mo, ang hirap makahanap ng makakausap tungkol sa totoo mong kalagayan sa business. Anak, you are scaling, growing, deciding, leading. And you need conversations that match that level. That's exactly why I put together the Nth Power Business Summit, April 25, 2026. One full day yon, no? 8 speakers, zero fluff. We are tackling the real things that hold growing businesses back. People problems, cash flow blind spots, ads that actually scale, accounting systems built for growth, and a brand that sells you before you even speak. I'm bringing in Sir Francis Kong, Real Talk Darbs, and Miss Faith Natividad as our keynote speakers. Plus, resource speakers, si Sir Bonnie De Jesus, si Miss Ann Peñaredondo, Miss Jenny Galang, at si Miss Joselle Tech. Ito yung room, anak, the one that's built for where you are now. General admission and VIP tickets are open now. VIP perks include exclusive networking plus a chance to win a Hong Kong Disneyland Pass at isang 100,000 pesos na renovation package. Meron tayong early bird rates and mag-e-end ito sa April 10 ng 12 noon. Kaya wag mong palampasin ito, anak, ha. Secure your seat. Link is in the comment section. See you sa summit at the Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Kita-kits, anak! Yan, no? Next Saturday na. It's happening next Saturday. Not this Saturday, but next Saturday. Natapos na yung ating early bird na discount. But if you are interested, message nyo kami. Just say interested. Pakitype lang ng interested at we will send you a link na merong additional discount so that hindi ganun kalaki ang babayaran ninyo ngayong next Saturday. Yan. Grab your seat. The link is in the chat and comment section. Kita-kits tayo dyan. No, the Nth Power Business Summit. Ang VIP is 9,999 ang presyo. Ang general admission is 6,999. Yan po ang regular prices. But you will get a discount if you say interested, so that my team will reach out to you and you will get another discount, a discounted rate. Yan. No, so okay. So let's now go to secret number 5, especially for couplepreneurs. No, husband and wife or partners, no, kung magkasama sila sa isang negosyo together, what's the best way kaya sa experience mo, Coach Josh, na pag-divide ng kanilang TikTok work? Sino ang dapat na mag-handle ng mga videos? Sino ang dapat mag-handle ng pagbebenta? And how can they work together without stress or pagtatalo? Yan. Yeah, this is actually a really, really good question, Mami N. Kasi I have multiple clients na mag-asawa talaga. Yung, if I can say, partner sa business. And the first thing na napapansin ko sa mga couple partners na yan whenever they do a business together is hindi na lang sila couple or mag-asawa kapag nasa business, they are now co-founders. And as we all know naman po, no, yung mga co-founders natin, kahit anong business yan, kailangan ng tinatawag na role clarity. Clear kung ano yung role ng isa't isa. And kapag nasa business, hindi na po tayo husband and wife, but for example, CEO and COO. Okay? So malinaw po yun kasi para hindi po natin mapaghalo yung personal at saka sa work or sa business na relationships natin. Kasi napansin ko, Mami N, and this also based on my interview kasi minsan ini-interview ko dito yung mga clients namin, mga power couple na mga clients namin as to how they do their business really, really well. Alam mo, hindi po sila nag-aaway and all. And ang nabanggit po nila is, yung cause lang naman po ng away is whenever may blur na po between disagreement sa business and personal argument. Kasi minsan napaghahalo po siya. And paano po ba i-divide yung work sa TikTok growth? Kung for example, mag-asawa po kayo, may business, and then gusto nyong palaguin talaga siya. Sa akin po is play to your individual strength, not gender roles specifically. Kasi for example, kung si wife, magaling po talaga siya sa analysis, yung analytical, yung pagpapatakbo po ng back-end, then pwede po siyang maging back-end. And then kapag si husband naman po, sobrang madaldal, kagaya ko, ang daming nasasabi, comfortable sa camera, then pwede po siya yung tagagawa ng video. It's all about ano lang po talaga, parang assigning
each person a specific KPI and respecting their lane kung saan po sila mas comfortable gawin or ginagawa. And then, kailangan din po talaga, Mami N, ng clear na boundary, if I can say, between business time and couple time. May mga ano nga kami, Mami N, may na-interview din kasi ako before na power couple. Parang kapag umaga, business daw. Business kapag 8 to 5. Tapos kapag 5 p.m. onwards, ayan, okay, husband and wife na ulit. So, nagsiset po talaga sila ng specific boundary para wala pong blur when it comes to business and personal. Kasi the biggest source of conflict, Mami, and based on those power couple na na-interview ko is decision making without alam mo yun, parang agreement. Kasi ganyan po tayo, di ba? Like, lalo kapag mag-asawa, kailangan alam talaga ng isa't isa kung ano yung mga gagawin. Diyan lang naman po talaga nagkukos yung mga disagreement. For example, si husband biglang iniba yung presyo ng product, tapos si wife hindi niya alam. Or kaya si wife naman po nag-decide to, let's say, onboard an agency, tapos hindi po alam ni husband. So, kailangan po talaga as co-founders, parang i-respect po natin yung business lane and business role together. May client nga kami, Mami, and parang si wife ang CEO, si husband ang COO. So si wife ang always na tagapaglatag ng vision, tapos si husband naman po yung gagawa ng mga bagay-bagay to make that vision happen. So it's all about being clear po talaga sa linya ng isa't isa. Pagdating lang naman po to sa business. And the biggest thing, Mami, na nakita ko sa mga power couple na mga client namin is ang galing po talaga ng dynamics if done correctly. Kasi alam mo po, unlike founder, for example, na co-founder mo na hindi mo kakilala, ganyan. Kapag mag-asawa po kasi nandun na yung built-in na tiwala sa isa't isa. Tapos since mag-asawa po kayo, typically meron kayong shared vision na tinatawag. And kapag may shared vision, sobrang bilis lang pong i-execute talaga. And of course, zero alignment cost. Kasi hindi na po kailangan, for example, if makikipag-alignment ka sa founder, kailangan mong mag-meeting sa cafe. Pwede po kayong mag-meeting sa dining, di ba? Sa dining area. So, zero alignment cost po talaga siya. And yan po yung nakita din namin sa mga client po namin na couples talaga. If done correctly, it's really, really massive to the point na yung kayang gawin ng dalawang couple na yon, ginagawa na po ng 5 regular na tao. If done correctly. Kailangan lang po talaga may clarity. Yun po siguro yung keyword na gusto ko pong iwan. Clarity po sa kung ano ba yung linya nitong isa and ano ba yung linya nitong isa para maiwasan po yung clashing and maiwasan yung blur between business and personal. So, kailangan may po talaga, okay, kapag business, ito ang gagawin mo, ito ang role mo. Kapag personal, okay, back to husband and wife. Relationship tayo. Thank you for that, no? Ang daming mga analytic na babae na magaling mag-set ng direction talaga. Opo. Mga babae, napaka-business-minded. Ang mga lalaki ay nasa execution. So, makakatulong talaga yan, yung sinabi mo na pwedeng maging CEO ang babae. Na under the saya si lalaki. Kung strength naman talaga niya yung execution. Exactly po. So, hindi dapat ma-insecure yung lalaki dahil yun yung nakalagay na posisyon. Dahil pagdating naman sa family, siya pa rin ang padre de pamilya. Tama? Yon. Okay, thank you for that, no? So coach, ito yung gusto kong last question ko na lang kasi maraming nagtatanong Bibigyan ko sila ng chance. Pero ito muna. Maraming mga business owners na gustong mag-TikTok, nag-aaral at kung ano-anong pinapanood nila online, mga tips, no? Tapos nag-experiment pa sila sa iba-ibang strategies. Pero bakit yung iba umaabot ng milyon sa benta? At sa TikTok lang to at yung iba naman wala, zero pa rin at kaya konti lang ang benta. Ano kaya yung sa experience mo? Ano yung difference between these two groups of people? Good question, Mami. One word, execution. Talaga. Opo. Kasi hindi na po gap ngayon ang knowledge, if I can say. Like we have a tons of resources. Ang dami na po nating mga resources na andyan, like mapa-YouTube video man yan, or what, yung gap na lang po talaga na nakikita ko is execution. Yung mga kumikita po sa TikTok, hindi po sila yung nood lang ng YouTube video. Sila po yung action taker po talaga. Habang yung learner, kasi parang I differentiate this one, yung parang learner lang, and then we have the earner na tinatawag. Learner and earner. Si learner, nood lang po ng video on how to post. Si earner, ang ginagawa po niya, ipopost na po talaga niya yan. Tapos doon na lang po siya, like yun na lang po yung parang magiging learning ground niya. Okay, pinost ko to, nag-work, gagawa pa ako ng more. Samantalang si learner, Mami N, nakailang nood na ng YouTube video, pang ilang course na niya, pero hindi pa rin nagpo-post kasi learner lang siya. Another one po, parang si learner, naghihintay po siya to be ready.
Parang lagi po siyang nagko-consume ng knowledge. Ay, hindi, kulang pa tong knowledge ko. So, hindi pa ako ready. Hindi pa ako gagawa ng TikTok shop. Hindi pa ako mag-work ng affiliate. Samantalang si earner po, parang sabi niya, ay nako, walang tamang panahon. Walang tamang readiness. There's no such thing as perfect readiness. So what I would do instead is, okay, sige, pupukpukin ko na lang to. Like, I'm gonna do it. I'm gonna take action right away. Kasi, si learner po talaga, Mami and no, stuck po talaga sila in consumption mode. Nood lang po ng tutorial, nagjo-join po ng mga Facebook group, nood lang po ng mga live, pero hindi po talaga sila nag-execute. Yun lang naman po yung biggest gap eh. And in this day and age po na meron na po tayong sobrang daming information. Unlike before, Mami, and if I wanna learn something, kailangan kong pumunta sa library. Kailangan kong magbasa ng sobrang daming books doon to learn. Ngayon po, easily accessible sa cellphone lang po natin. We can acquire information na right away. Kaya the mindset po talaga na I always push is, yun nga po yung nabanggit ko kanina, there's no such thing as a perfect timing. You just need to act today. Kasi ang dami pong nagtatanong sa akin, Mami, like, Josh, kailan ba yung best day to get started on TikTok? Ito po yung lagi kong sinasagot. The best day to get started on TikTok was yesterday, kahapon. The second best time is today. So kung hintay ka ng hintay ng perfect timing, hindi po dadating yan. There's no such thing as tamang panahon sa TikTok. Kailangan lang po talaga we get started today. And another thing, Mami, na parang nakita ko po na gap between those people na nag-earn to those people na na-stuck po sa learning is yung mentorship and accountability. Kasi yung ang ginagawa po is parang, okay, sige, kayang-kaya ko tong ako na lang bahala dito. And all. Wala po silang tinatawag na mga mentors and people that they would be accountable to. And ako po, Mami, kasi I'm growing Swing Up then as well, yung mga biggest leaps namin sa business came from those moments na I asked for help. Na hindi ko lang po sinasarili lahat. Like, I asked for mentors, nag-join po ako ng mga communities wherein my true mentorship po talaga. Hindi yung manonood lang po ako ng video and then that's all. Yung bibigyan po talaga ako ng execution assignment and then dun po mas napabilis yung execution ko. Kasi, Mami, may tendency po talaga tayo ng mga tao, napansin ko din po kasi ito sa sarili ko, na kapag mag-isa lang po tayo, lahat ng bagay-bagay, ino-overthink natin. For example, sa post, parang, baka hindi gumana to. Pero kapag meron ka pong mentor, ang pwede mo pong sabihin, Coach, mag-work kaya to? Coach, what do you think of this one kaya? Yung simple sounding board lang, kumbaga, Mami, helps you a lot when it comes to lessening yung gap between learning and execution. Kasi at the end of the day, parang, yan nga po yung tatawag ko na cheat key ko din po talaga. Parang, alam mo, yung parang, ko po talaga, one of my main advantage po talaga, kaya sobrang po ng business, is I ask for mentors. And I hold myself accountable to my mentors. And mas nalilesen po, Mami, yung learning at saka execution. Kasi ang dami talaga, Mami, like, nakailang na kasi I'm also doing, Mami, mga workshop dito sa office ni TikTok, dito sa BGC. Like, pang ilang beses ko na po silang nakita sa sa workshop namin. Pero kapag tinatanong ko, same level pa rin po yung business. And nung tinanong ko, yun nga po, parang lagi siyang nag-overthink kasi wala po siyang kasama na nag-iisip whether this will work. So, kaya po nade-delay yung execution. Kasi at the end of the day po, I'm going back doon po sa nasabi ko kanina, knowledge is not power. It's potential power. Knowledge can only become true power if you execute and act on it. So kagaya din po nitong live natin, Mami, kung parang iiwan lang po to or may iwan lang po dito sa utak natin, hindi po pupunta sa kamay for us to execute, may iwan lang po dito and kalaunan, makakalimutan po natin. So kailangan po talaga, I would really appreciate it. It would be a really huge gift po for me, for all of our viewers po na nandito po sa live natin, na hindi lang po upuan yung knowledge na natutunan po natin today, yung mga secret po na shinare ko, but to actually execute on these things. Kasi it may sound simple, no, Mami, yung mga nabanggit ko kanina na mga secrets and all to some people here. Pero ito po yung exact playbook na ginagamit po namin to grow our clients from zero na mga revenue to a business that's doing millions, if not tens or hundreds of millions per month. So ayun po siya, Mami, and execution gap po talaga. That's the main differentiator between someone who only learns TikTok to someone who earns from TikTok. Yeah. Thank you for that, no? Thank you for that, Coach. Kasi totoo yan, no? Kuminsan pag tinuturo ni Coach Joss or ako rin yung mga tinuturo ko, no, napaka simple. At yung mga tao nag-overthink, ganyan lang ba kasimple? Totoo bang ganyan kasimple, no? Ganyan ba talaga kasimple? Parati kong sinasabi, even to my own children, sabi ko, business is simple, but it's not easy.
Yeah. Simple. Kaya pag alam mo na yung mga simple, gawin mo na. Kasi yung mahirap doon ay ang execution and you really, really learn a lot from execution. Yung ideas, konti lang yan eh. Pero yung success comes from the execution and you learn on the fly. And kahit na ako, kahit na si Coach Jos, hindi namin masasabi sa inyo kung ano yung talagang papatok. Kasi mas alam nyo yung negosyo nyo. Pero alam mo, Coach Jos, ang nakakatulong sa akin, meron akong coach, no? Every month magmi-meet kami. Pag nag-meet, sasabihin niya, no? Online lang, via Zoom. Sabihin niya, etong gawin mo. Tapos next month na pag time na to meet with him at hindi pa ako handa, naku, pinagpapawisan talaga ako. Kasi hindi ko kayang humarap sa aking coach na hindi ko na-execute yung mga pinapagawa niya. No, nakakahiya eh. Kaya yan ang value ng isang coach. Tapos yung iba sabi nila, mahal Mami N, mahal. Nagbabayad tayo ng malaking amount. Kaya sabi ko, sige, mahal nga. Pero yung time naman na nawawala sa iyo dahil hindi ka nakapag-execute, dahil wala kang accountability. Sabi ni Coach nga, execution and accountability. Kung hindi ka naman accountable to anybody, month after month after month. Kaya ako umabot ng 7 years na bago ako napansin kasi wala akong coach nung time na yon. Attend lang ako ng attend, bili lang ako ng bili ng courses. But when I started to get a mentor coach, kailangan ko ng accountability, hindi ako pwedeng humarap sa kanila na wala akong nagagawa. That was when I started to move forward very, very quickly. So doon sa mga gustong manood lang ng manood. Sige, panoorin niyo po kami at kami ay napakarami. Do you know that I already have more than 4,000 videos sa YouTube channel? Sa YouTube channel lang, kaya instead na manood kayo ng Netflix. Yun na lang, no? If you really want your business to grow, you can watch the 4,000 videos namin sa YouTube. Kasi, 9th year ko na ngayon to be on YouTube. Kaya, try to just watch it, no? I'm not asking you to watch parang series, no? 15 minutes a day, you will pick up one thing that you can learn. But ang pakiusap ko is yung pakiusap din ni Coach Jos. Execute, i-apply. No? At doon nyo malalaman kung paano ninyo siyang ma-improve. So the link to our YouTube channel is there sa ating comment at sa ating chat. Okay, so punta na tayo, Coach, sa ating mga questions dito. Let's all. Siguro habang nag-i-scroll ako, maybe you can talk more about Swing Up. Sure po, Mami N. Yung sa amin ng si Swing Up po, we are a marketing firm. Ayan, wherein we help businesses win in today's social commerce. Ayan, so when I say social commerce po, kasi nag-evolve na po kasi the way we do things and the way people buy things. So before po, di ba, kung gusto nilang bumili ng, for example, gusto nilang bumili ng ganito po, kailangan nilang pumunta sa mall. Pero ngayon po, itong mga ganito, you can buy them online. So yun po yung naging specialty namin as someone na Gen Z din po, as someone na young, na parang kinalakhan po talaga ang TikTok. Kasi TikTok po talaga one of the apps that I am using the most on a daily basis. So tinutulungan po namin, Mami N, yung mga business to win in social commerce. Kasi I know overwhelming po talaga siya to do and execute. So yung mga business owner po that hates learning, gusto po nila execute na lang talaga kahit away. Like, Josh, wala na akong oras na pag-aralan pa si TikTok. Wala na akong oras na pag-aralan pa si Facebook, si Instagram. Wala akong idea kung paano ako makakabenta online. Ikaw na lang bahala. Since yan naman yung expertise mo, yan naman yung ginagawa mo, yan naman yung kinalakhan mo. So ikaw na lang yung gagawa. So yun yung mga type, Mami N, ng businesses that we help. So mapa e-commerce man po yan. For example, nagbebenta po kayo ng mga products online or mapa digital products or brick and mortar businesses, pwede po namin kayong matulungan kasi we also help businesses na hindi po e-commerce, yung hindi po nagbebenta ng mga commerce items online, yung maybe nagbebenta po ng expertise nila, nagbebenta ng service nila online, just like for example, mga clinics, ayan, mga dental clinics, aesthetic clinics, mga travel agencies, real estate agent, yan, tinutulungan na ina-empower po namin sila so that they win in today's social commerce. Kasi for me po, Mami, and like social commerce is not gonna go anywhere na.
Like, hindi na siya mawawala or hindi na siya ma-out of trend. Like, nandyan na po talaga siya. Like, andito na po talaga siya sa buhay natin. All you have to do is to simply evolve po talaga for our business to fit and para makita pa rin po tayo ng mga target customer natin online. Kasi, pati mga younger demographics po, nagbabago na po talaga yung kanilang buying behavior or the way they consume information online. Like sa akin po, when I was looking for a date spot po nung Valentine's Day, last February 14, hindi na po ako sa Google, Mami N, naghanap ng restaurant. Sa TikTok na po. So, that reflects po yung changing behavior po talaga, especially if yung mga younger na demographics, so younger millennials, mga Gen Z, and also Gen Alpha. So, if gusto nyo po na matap pa rin yung mga audience na yon and makapag-evolve po yung business niyo in today's social commerce landscape, then, ayan, we would love to swing you up. Kaya po siya swing up. Kasi swing you up. Ayan. Okay, thank you for that, Coach, no? Ito na, may nakita na akong question. Sure, Mami N. Mamaya, we will send them the link kung paano silang makaka-connect sa iyo. No? But unahin natin itong questions na to. Si Lance Yabut, sabi niya, how many days of running ads before I make a sale? No, I run an ad for 5 days. Wala po sale sa Shopify store ko. Huhu. Oh, so it's really saddening lang po, no? Kasi, ayan nga po, kaya nga po, I advocate na unahin po natin yung mga organic or libre na mga strategy bago po tayo mag-evolve or mag-level up sa ads. Kasi nabanggit ko po kanina to, anything multiplied by 0 is still 0 at the end of the day. So, kailangan po nating i-strengthen yung foundation natin, paramihin po natin yung mga content natin, featuring about the product and all. Kailangan din, kasi Mami N, dating with volume kasi katulad po sa inyo, Mami N, I would assume na yung video po ninyo ngayon, yung quality ng video ninyo ngayon, nag-improve na than 5 or 6 years ago. Tama po ba? Definitely. Yeah. Definitely. Ganun po kasi yung nangyayari if we do a lot of the thing consistently. So nag-e-evolve po tayo, mas gumaganda yung content natin, and doon na po kalaunan makakuha po tayo ng benta coming from ads. Sa mga client po namin, Mami, and that's why may isa rin po kaming requirements. Dapat at least meron na po siyang at least organic na activity bago po siya mag-ads. Kami po mismo, we won't recommend it na parang, sige, mag-ads ka na right away by day 1. Sa amin po, mas pinagtitibay po muna namin yung foundation ng isang brand on TikTok before we even recommend doing ads. Kasi sobrang bilis pong masunugan sa ads. Like, ang nakaka-excite po kasi, like, alam mo yun, like, sige Josh, lagay ako ng 2,000 per day, tapos at the end of 7 days, gumastos ka na po ng 14,000. Yung benta mo, wala pang 1,000. Kasi hindi po napag-isipan yung foundation or hindi po properly na-establish yung foundation na kailangan. So, yun po, Mami, yan yung advice ko. Kailangan i-explore po muna lahat ng mga free options na nabanggit ko kanina bago po tayo magkaroon ng ads. Kasi ads is an amplifier and a multiplier at the same time. Okay. No? At kailangan ayusin mo na yung foundation. Si Coach Josh mismo, hindi niya sinasabing mag-ads tayo kaagad. Okay, from Norilyn Francisco, Coach, no? Sabi niya, ang tagal ko na pong nag-register ng business namin sa TikTok. Complete naman po ako sa pag-upload ng requirements pero hindi pa po ako makapag-push through. My business is spice, vinegar, and chili garlic. Okay. So this is an interesting Mami N, no? Interesting situation. Kasi typically, kapag kumpleto naman po lahat ng requirements, napoproceed po ang shop in just a matter of 3 to 5 days. So baka pwede po natin gawin, pwede po tayong pumunta sa customer service, sa business center help po ni TikTok, sa seller center help, para makapag-raise po tayo ng question as to what are the things na nangyari, bakit po ba nade-delay yung approval. Kasi sa akin po, basta kumpleto po lahat ng dokumento na required po ni TikTok, like the DTI, BIR, lahat po ng mga regulatory compliance requirements, like mga FDA and all, agad-agad naman po yung ino-onboard ni TikTok sa platform. So, pwede po nating puntahan yung customer service po ni TikTok on their seller center para makapag-raise po tayo ng ticket and makapagtanong po tayo as to what are the things or why is this specific problem happening. Kasi sa end po namin talaga, Mami, 3 to 5 days lang po talaga. Kapag kumpleto lahat, aprobado po yan. And sobrang in-demand po ng product na yan, yung spicy vinegar. It's really, ang dami pong bumibili actually, Mami, ng mga food-related items sa TikTok. Kaya nangihinayang naman ako kung hindi po kayo makakapag-proceed kasi malaking avenue po si TikTok to sell your products. And hopefully, after po ninyo makausap si customer service, maka-figure out po tayo kung bakit siya hindi nagpo-proceed and para ma-address po natin kung meron man pong mga lacking documents or submissions. Okay, thank you. And hindi kailangan personal appearance, puro to. Online lang siya lahat, Mami N.
Opo. Okay. So, eto, galing kay MC Coach, no? Sabi niya, paano magkakaroon ng sales through TikTok video? Paano gumawa ng effective na viral video? Na-cover mo na yung answers dito pero Yeah, yes, Mami N. run through mo na lang ng konti. Yeah. So, yun nga po, when it comes to creating a video, kailangan po natin ng tinatawag na intent and resonance. So, ang kailangan po natin gawin, pag-aralan po natin what are the videos that are doing really well sa industry or product category na kung saan nandun po tayo. Tapos, all we need to do, hindi po natin dapat gagayahin. Okay? Kasi plagiarism po ang tawag dyan. Bawal po yan. Yung parang gagayahin natin word for word. What we should do instead, pag-aralan po natin yung structure ng video. Paano po ba siya in-execute? Tapos, ang gawin po natin with our own ideas, imo-model po natin ngayon yung structure na yon. Kasi at the end of the day, shortcut po siya, Mami N. So, hindi mo na kailangan i-figure out whether this would work. Kasi you patterned your video with a structure that's already doing really well in your specific industry and category. And then, ayun po, kapag nag-post tayo ng video, tignan po natin yung analytics, tignan natin yung mga pwede pa nating i-improve. Tapos kalaunan, dyan po tayo magkakaroon ng iteration na tinatawag. Habang tumatagal po tayo sa pag-create ng video, mas gumagaling po tayo kasi we are learning every day. Tapos pagdating naman po sa pagbebenta ng product sa video, all we need to do is to add yung link or yung yellow basket po na tinatawag sa video para kung interested po yung consumer na bumili dun sa video natin, meron po silang makiklik na yellow basket and then dun na po sila bibili. Okay, thank you, Coach. No? So the next question is from Windell Garrett. Hindi ko na makita yung apelido niya. No, but sabi niya, when and how frequent mag-add sa TikTok? May days na weeks, sa weeks po ba at magkano po ang amount ng ads ko? Bakit di ko mas specific ang target market ko sa TikTok? Ayun po. Kaya super important po, Mami N, no, na marami po tayong mga magagandang video coming from our account and the affiliates. Kasi si TikTok po, the way na ginagawa niya na Mami N yung targeting, yung video na po itself, yung targeting. Kaya nga po nabanggit ko kanina, wag po tayong mag-a-ads without proper foundation. Kasi kung yung video po natin, kung ano-ano na lang, di ba? Parang kung puro kaemehan na lang, like basta ma-post na lang. Kahit lagyan po natin yung ng malaking ads budget, wala po yung return na maibabalik po sa atin. So kailangan po talaga ng understanding sa market. And then sa video po natin, doon po natin ilalagay, okay, ito yung natutunan ko about my market. Okay, so ganito ko pala dapat ibenta yung product. Kasi sa TikTok, ano po, Mami N, for everyone's context lang din, doon sa ginagamit ni TikTok na ads for product sales, kung gusto niyo pong makabenta sa yellow basket, wala na po kasing targeting doon, Mami N. Si AI na po yung pipili, yung machine learning na po ni TikTok yung pipili kung kanino po ba tao isa-serve tong video na to. Kaya importante po talaga na maganda and may resonance yung video na ginagawa. Kasi kung ano-ano lang po, let's say sumasayaw ka lang po tapos walang product, kahit ipakita po yan ng AI dun sa specific target audience natin, hindi po sila pipili kasi wala pong intent yung video. And then sa amount naman po, pwede po tayong mag-start with 500 pesos per day. Ayan po siya. But saka lang po natin siya gagawin, and ulitin ko po kapag may proper foundation na po tayo. Kapag okay na po yung ating own content, may mga affiliates na po tayo that's doing the selling for us. Yung katulong po natin, katuwang natin yung mga tawag ko nga, Mami N, sa mga affiliate, yung sales agent ko. Diba? Kasi diba kapag insurance, for example, may insurance agent or financial advisor, yung mga affiliate po natin sa TikTok, yung parang sales agent po natin. So kailangan po natin sila padamihin para marami po tayong katulong and katuwang sa pagpo-promote ng product natin via videos. Tapos only and only by then, dun po tayo mag-ads. And I would suggest start with minimum, yung 500 pesos po muna. And then kapag nakikita po natin na malaki yung return, dun lang po tayo magdadagdag. Huwag po tayong ma-excite na, ay sige, ready na ako 10,000 per day. Tapos nagpatakbo ka po ng 7 days, walang return. You spend 70,000 for nothing. So let's start with small. Tapos saka lang po natin siyang dadagdagan if this thing is really working. Okay, thank you for that. No? Si Myla Mercado naman, how to start a business shop sa TikTok? Sobrang simple lang po, medyo nabanggit ko po siya kanina. Kailangan lang po natin ng mga typical business documents. For example, kung DTI po kayo, sole prop po kayo, kailangan po ng DTI certificate. Kung corporation naman po kayo, partnerships, kailangan lang po ng SEC certificate, yung Articles of Incorporation po natin. And of course, since si TikTok po is compliant din po with taxes, kailangan po natin ng BIR registration, so kailangan po natin siya. And kung yung product po natin is product na regulated po by the Food and Drugs Administration or si FDA, kailangan po natin ng corresponding document proving na yung product po natin was reviewed
reviewed by them. Pero kung mga ano lang naman po yan, Mami N, like mga damit, okay lang po yan, hindi na po kailangan ng FDA. Yung kailangan lang po ng FDA are those products na kailangan i-review po ng Food and Drugs Administration, ng government basically, to make sure na safe po siya for our consumers. So ayun po, sobrang simple lang po. And then mga basic ID lang po, government ID. And ang maganda po doon, hindi po kayo pipila ng 1 hour or 2 hours. Wala pong office si TikTok. Lahat po, well, may office po dito sa BGC, pero hindi nyo po kailangan pumila to have your shop registered. All you have to do is to accomplish everything online, which is super efficient po. Ang galing. No, si Anton Mon, parang ganun din ang tanong niya, pero sabi niya, please discuss daw yung step-by-step na process and requirements para dun sa mga gustong gumawa ng account at gagamitin sa ads. Pareho ba yon? Isang account lang? Yung kung pag-share sila ng negosyo nila, tulad ng binanggit mo kanina lang, at yung paggagamitin sa ads, it's the same account, right? Yeah, same account lang siya, Mami N, kasi same shop lang din naman siya. Okay. Si Grace Castillo naman, ilang minutes po ang recommended ninyo ng video content na mas magandang gawin for TikTok upload? Daily po ba dapat na mag-upload? Good question po. Actually, Mami N, there's no such thing as a parang standard na length po ng video for it to work. Kasi Mami N, yung mga mga chismis video nga sa TikTok na 5 minutes pinapanood kahit sobrang haba. It's all about po talaga, parang your research. Kaya nga po dun sa 7 days na roadmap natin, yung day 2 specifically is for research. Kasi dun po natin makikita, okay, anong length ba ng video yung gustong-gustong i-consume ng consumer natin. So kung nakita natin 30 seconds lang, then let's do videos na 30 seconds lang. And then dun naman po sa question, Mami, and whether daily ba or gaano po ba kadalas, I would stick po siguro to a volume na kaya po nating panindigan. So kung kaya po ninyong mag 1 video per day, panindigan po natin yun. Ang gusto ko lang naman po dito is consistency. Not necessarily parang yung intensity. Kasi magkaiba po siya, di ba? Kapag intensity, may nangyayari po kasi, sige, magpo-post ako ng 5 video per day. Tapos after 1 week, Mami N, na burnout na. Kaya 2 months na nagpahinga. 2 months din po na hindi naging visible yung shop niya sa TikTok. I would rather have, let's say, kung mas sustainable po sa inyo ang 3 videos per week lang, then doon po tayo mag-stick. And then, ang kailangan lang naman po natin gawin is for it to become a habit. Kasi hindi po magiging habit ang isang bagay kung it's too painful for us to sustain. Kaya magsimula po tayo, start small. Kung kaya po ninyong 3 videos per week, 3 videos po muna. And then saka po tayo magdadagdag kapag parang feel natin, ay, nagamay ko na to. So, kayang-kaya ko nang gawing 4 videos. Tapos, kalaunan po, pwedeng 5 videos hanggang maging 7 videos per week. So, ayun po siya. Thank you. And ito naman si Clarita Palana. I think sinagot mo na rin ito, pero pakisagot na ng one more line. Kahit na maiksing line lang. Ano po ang pinaka-effective na paraan para kumita sa TikTok kahit zero budget at walang paid ads? Ayun. 3 things po. Magkaroon po tayo ng TikTok shop, mag-recruit tayo ng affiliates na tutulong po sa atin to promote the product, and tayo po mismo maging consistent tayo when it comes to posting videos about our products. So yun lang po, 3 things. Mapapalaki na po yung business niyo even without spending on advertising. Okay, so eto naman si Eileen Deloso. Pwede po bang carousel post para sa pag-promote ng products? Yes po, Mami N. May mga affiliates kami na picture lang carousel yung ginagamit tapos naglalagay po ng yellow basket. Possible po siya, Mami N. Kung may mga time po na hindi tayo makapag-video, so tinatamad po tayo, for example, pero wag naman tayong tamarin kasi gusto natin is consistency, pwede pong carousel din. Okay, galing. No? So eto kay Anton Mon, pwede ba sa TikTok na hindi nakikita yung mukha? Yes po. Pwede siya, Mami N. As long as, alam mo, kasi sa TikTok naman po, basta may value yung content mo, basta hindi ka naman po nang gogoyo, nang de-deceive ng any, like kapwa mo tao, okay lang po yan, mapamay mukha ka man po or wala. Di Mercado, sabi niya pwede nga daw ng faceless dahil yung iba gumagamit ng AI. Yan, no? So, sabi ni Lance Yabut, ano daw ang disadvantage ng AI-made video? Yeah. Interesting. This is an interesting discussion, no, Mami N. Kasi may ano po kasi, parang may typical notion po kasi yung tao na kapag AI, hindi po siya totoo. Ayan, lalong-lalo na madami po kasing gumagamit. Alam mo yung mga nag-viral to, Mami N, for example, kay Sir Chinkitan. Ang dami pong gumagamit ng mukha niya, ini-AI po yung mukha to speak something na hindi naman po talaga gustong sabihin ni Sir Chinky. Kaya may notion lang po, especially Pinoy, na kapag AI, hindi po siya authentic. So gamitin po natin si AI in moderation. Pero I would not suggest po na we completely rely on AI when it comes to our content production.
parang let's use AI lang po as assistant. Kung kailangan niyo po ng katulong, refining your ideas, refining your thoughts, pwede po si AI doon. Pero wag po tayong mag-rely 100% on AI. Kasi at the end of the day po, Mami N, ang mga video na nag-work, yung may tinatawag na human-to-human connection. Kasi ganun lang naman po at the end of the day kung parang ako po, mag-resonate ako sa kapwa ko tao din. And that's the same bit po sa AI. So let's use AI po responsibly and wag po tayong mag-rely sa kanila 100% kasi madami pa rin po talagang tao na kinda allergic with AI. So true. Okay, ito na, balikan natin si Julia Merch. Meron po ba kayong suggested hooks and strategies po para mapansin ni algorithm? Ayan. Actually, medyo na-discuss natin yan siya kanina, Mami N, no? When it comes to strategy, be anchored dun sa magiging research natin on data. Tapos kung ano po yung mapapansin natin doon na pinapaboran ng algorithm na video, dun po tayo mag-i-stick. Okay. So, Sonia Aliado is asking, pwede po bang mag-create ng TikTok shop kahit walang business permit? Hindi na pwede. Hindi po. Hindi siya pwede, Mami N, unfortunately. Kasi nire-require siya ni TikTok eh. Oo, noon pwede, ngayon hindi na. Hindi na po. Opo. Po bang mag-apply ng bagong account for business kahit meron ng personal account? Yes po. I would suggest nga, Mami N, na yung personal account mo, keep it personal. Yung business account mo, pang business talaga. So, kailangan may clear separation siya. Kasi baka mamaya, Mami N, yung sayaw-sayaw na video mo na ipopost mo sana personal, na post mo sa business. So, kailangan may pagkakaiba po talaga siya. So, Myla is asking, Myla Mercado, if mag-marketing affiliate sa TikTok, ilang followers ang required ni TikTok? At least 1,000 followers po siya, Mami N. Kapag may affiliate, ilang percent yung kitaan? Sabi niya. What do they mean by kitaan kaya dyan, Mami N? Yung commission kaya ng affiliate. So yung commission ng affiliate po, actually depende siya, Mami N, with the business, kung ilang percent yung kaya niyang i-give up or parang ibigay na incentive sa affiliate. But ang range po yan, Mami N, mga 5% to 10%, minsan 15%. Minsan yung iba naming client, Mami N, especially if gusto nilang maging aggressive sa pagkuha ng mga bagong affiliates, we go as high as 30%. But at the end of the day po, kailangan ma-figure out po natin anong number po ba tayo profitable pa. Huwag naman po tayong maging impulsive. O sige, Joshua, let's do 40%, tapos nalugi na po pala yung business. So, do the number that makes sense for the business po. Yeah. So yun yung one part na magiging expense natin, no, yung kitaan sa affiliate. Yes po, opo. Is yung kaltas naman ni TikTok kay seller, tanong ni Irish April. Sa kaltas, Mami N, depende po siya sa product na binebenta natin kasi iba-iba po yung charge ni TikTok per category. So iba po yung kay beauty, iba po yung kay health. But ang range niyan, Mami N, around 15% po pataas. Depending on the campaigns na gino-joinan po natin. Kasi kung gusto po natin na parang mas isupport tayo ni TikTok, so kailangan po natin mas bayaran pa po sila. Talaga. For example, gusto po natin ng free shipping. So, may kailangan po tayong i-give up na percentage po kung gusto nating magpa-free shipping. But yun po yung typical, 15% po siya pataas. So, Cynthia Rillion is asking, pwede po ba sa TikTok ang real estate at insurance? Yes, Mami N. I have a lot of friends. May may kakilala nga po ako na real estate agent. Ang ginagawa niya, Mami N, literal, nagla-live siya, nasa likod niya yung bahay na binebenta niya. Alive po siya. And then ang dami po talagang nanonood and nag-i-inquire. Same with insurance agent po. May mga kaibigan po ako na insurance agent. Ang ginagawa po nila, Mami N, parang online na live financial consultation po talaga. Parang yung ginagawa po natin ngayon, but sa TikTok po. So for example, meron pong magtatanong, paano ko makakapag-apply ng insurance? And then sinasagot niya po online. Pwede po siya. Kahit service provider ka po. Sabi ni Iris April, kapag may DTI and COR, pwede na po ba yon? Pwede na po alongside mayor's permit and then of course mga government IDs po ninyo. And then kapag yung product po ninyo is regulated by FDA, kailangan po lang natin ng FDA documents. Lance is asking, Lance Yabot again, no? Pwede po bang kumuha ng affiliate if you are running a website, not a TikTok shop? Si affiliate kasi, Mami N, they work really well with TikTok shop. So I would suggest si TikTok affiliates, kunin mo siya kapag may TikTok shop ka. Kung website naman po, Mami N, what you can do instead is more on creator collaboration. So, kasi wala po silang incentive kasi hindi po TikTok shop So, wala po silang commission. So, pwede mo pong gawin sa kanila, bayaran nyo na po sila upfront. Na okay, I want you to create a video, ipopromote mo tong product ko, ito yung website,
and then babayaran na kita upfront. For example, 5,000 for this specific video. Ang maganda naman doon, Mami N, is makikita din yun nung target audience nung creator na yun. So parang shortcut din po yun for you na nirecommend siya ng creator with followers na gusto mo pong maging customer. So ganun po yung strategy. A little bit konting tweak lang po, pero almost the same lang din po na concept. So ang tanong naman dito, Angelina Francisco asking, katulad din po ba sa Facebook ang page upload ng content sa TikTok? Same lang, Mami N. Wala naman po siyang pinagkaiba na ibang-iba po talaga sa meta. They're almost similar po. Tina Rancap, gaano po ba frequent dapat yung uploads and paano magiging consistent kay TikTok yung mga post natin? Ng consistent. Yan. Opo, yan. Medyo nabanggit ko siya kanina no, Mami N, about sustainability. So stick ka po dun sa number of videos na kaya nyo pong panindigan na mag-i-stick po talaga kayo dun, for example, 30 days. Huwag po nating pilitin to do daily content kung hindi po talaga siya kaya pa on our behalf. Kasi mabe-burnout lang po tayo. And ako po, I've been nakakaranas po ako ng burnout a lot of times. Matagal-tagal na pahinga po talaga yung kailangan bago ko po makarecover. Kaya dapat stick po tayo dun sa sustainable numbers. Si Anton mo na nagtatanong tungkol sa FDA approved. Alam ko dati hindi nire-require ang FDA approval. Ngayon required na. Required na siya, Mami N, kasi dumami po yung mga products na scam sa TikTok. Like sasabihin po nila, ito nakakapagpapayat to in just 5 days. Kaya po nag-require si TikTok, Mami N, ng ganong documentation to make sure na safe din po yung end consumer. So, Angelina Francisco is asking, Sir Joshua, creator din po ba kayo? Hindi ko na po kaya maging creator. Sa sobrang dami po ng mga inaasikaso and responsibilities ko po. What I do po instead, kami po yung nagmamanage po ng mga creators. Okay. So, Eric Reyes is, what strategy to join the affiliate team? Kung gusto namin maging affiliate, anong dapat namin gawin? Ay, sobrang simple lang po, Mami N. All you have to do is to reach a certain threshold of followers sa TikTok. If I'm not mistaken, mga 600 po yata, or to be safe, 1,000 po siya. And then, ang gagawin nyo lang po is ipakita lang po na maganda yung ginagawa nyo na video para pagkatiwalaan po kayo ng mga brands. So, pwede nyo pong gawin. Pwede po kayong, for example, Mami N, may kakilala po ako na creator. Ang ginawa po, bumili po muna siya ng product sa brand na yon. Tapos, pinicture niya po sa video. Tapos, kalauna napansin ni brand, kaya ang ginawa po ni brand, pinapadala na po siya on a consistent basis ng mga pre-sample. So, parang kailangan lang po talaga nating maipakita na we are capable of creating good videos. Tapos, si brand na po kusa yung lalapit sa atin kapag na-establish po natin yun. Okay, thank you. Maraming pumupuri, nagpapasalamat si Shirley Tulu at si Myla naman ay nafe-feel down niya na sincere ka, coach, at hindi ka preaching. Thank you po. Which is better sa tatlong e-com platform? TikTok Shop, Shopee, or Lazada? Actually, Mami N, all of them, kung kaya mong magka-shop sa kanilang lahat, I would suggest. Kasi, ang mga consumer po natin, meron po yung tinatawag na default behavior. Like, for example, ako po, Mami N, pala-shop ako sa TikTok Shop. So, sa TikTok Shop po talaga ako bibili. But may kilala ko, Mami N, parang kahit ma-discover niya sa TikTok, sa Shopee pa rin bibili. So, if you can be available sa lahat po ng mga platform, that would be really good. Kasi at the end of the day po, Mami, and what we want to happen is for us to be in the platform kung saan nandun po yung mga customer natin. So kung may mga customer po tayo sa Shopee, magtayo po tayo ng shop doon. Kung meron din po sa TikTok Shop, sa Lazada, we need to have a shop din po doon. For me po, Mami, it's not about choosing one. It's about, if hindi nyo naman po kailangan mamili, basically, if you can do everything. If you can have a shop in every single platform. Okay. So, may nagtatanong, Lorilyn Idago says, Coach, paano magpapataas ng follower? Magpapataas ng follower po, typically, Mami, and by creating good content po talaga. Kasi at the end of the day, bakit po ba tayo may fina-follow? Diba? Na mga creator. Like ako po, nakafollow ako kay Mami N. Bakit po ba? Kasi si Mami N creates really good content na nagugustuhan ko po talaga, and I wanna hear from her more. And ganun din naman po, same with brands. Parang all we need to do is to create good content, kasi kung yung mga nag-resonate po tao sa atin, sila po yung magpa-follow sa atin at the end of the day. And speaking of following po, ayan, sinend po namin dito yung TikTok account ni Mami N. Follow po tayo. Really, really valuable po talaga. And grabe, Mami N, nakakapag-3 content ka per day. Grabing dedication po talaga, and I really, really admire you po talaga. Thank you so much.
Ayun po kasi dahil malalaki na yung mga anak ko, retired na ako sa negosyo. Ano pang gagawin ko kundi gumawa ng content? Yan. Wala po akong apo na inaalagaan, kaya yon. No? Anyway, marami pang question. I'm really sorry, wala na tayong pwedeng sagutin dito at ubos na yung oras natin. So gusto ko lang magpasalamat. First of all, paano po tayong makaka-connect sa iyo, coach? No? Ayun po. So, pwede niyo po akong i-search po, Joshua Mafelix, or isend ko po dito yung Facebook account ko po. Ayan, para kung just in case may mga you wanna connect with me po, ayan, meron po dyan yung Facebook account ko. Kung gusto niyo po akong kausapin, magpa-advise, kakayanin ko po kayong sagutin lahat-lahat. Although medyo limited lang po kasi talaga yung oras ko and all. Pero I would try my best to, ayan. So, nandyan po yung mga iba't ibang channel po namin. And kung interested naman po kayo about the possibility of us working together, nandyan din po yung website po namin, swingup.ph. Nandyan na rin po lahat po ng mga ginawa po namin for our clients before. Okay, thank you. And remember, anak, kanina sabi ko, wag muna kayong aalis dahil naghintay kayo hanggang dulo. Then, ito yung announcement. Ang dami nating natutunan today, pero paano ba ito gagawin sa negosyo ko? I'm sure yun yung tanong ninyo. Kaya si Coach Joshua, naghanda siya ng something very special para lang sa atin who are really here, who are ready to stop learning, and start execution. Dapat mag-i-implement na, at kung sanay na kayong matuto, ang dami nyo nang natutunan, especially today, how do we implement it? How do we start making sales on TikTok? So, Coach Joshua now will share with our viewers yung incredible opportunity that he has for us. Sige, Coach. Ayun. Thank you so much po, Mami N. So, ako po together with Mami N, we would be conducting a workshop po. Literal na workshop po talaga siya. Kasi we would be doing a lot of things. And ang title po ng workshop natin is TikTok Growth Playbook for e-commerce businesses and brick and mortar businesses. So, kung ano man po yung business ninyo, matutulungan po namin kayo sa paid workshop po na to. And it will happen po on May 13. So, pwede po kayong mag-register. Siguro isa-send po later ni Sir JR yung link. So, pwede nyo rin pong, you can learn more din po about the workshop dito po sa link na sinend po ni Sir JR. But, ang main promise ko po talaga dito sa workshop na to is to shorten yung tinatawag po natin na execution gap. Kasi ayoko naman po na this would be another webinar na may stock lang po dito or kaya papanoorin natin yung replay pero never po tayong mag-execute. Sa loob po ng workshop na to, literal na workshop po talaga siya kasi we will work on different activities, we will work on different worksheets, templates, and all para masimulan po talaga yung execution po ninyo right away. And dito rin, Mami N, actually, I would not hold back talaga dito sa magiging workshop natin. Lahat po ng mga ginagamit namin na strategy that we have done to launch great brand, great products on TikTok, lahat po yan ituturo po natin in the TikTok Growth Workshop on May 13. Yan. Think if you wanna learn. Sabi ko, syempre pa, ako yung unang estudyante dito, no? Sige. So, okay, so maraming salamat ulit, Coach Joshua. It's been an honor to have you here. May nagtanong dito, si Jane Estacio, how much is the workshop po? Yeah, nasa link na po siya, yung information po about sa fee ng workshop. And yeah, thank you so much po, Mami Ena, for this incredible opportunity to share my expertise with your community. And I would love po talaga if makapag-post po kayo sa Facebook. Pwede niyo po akong itag sa Facebook, kami pong dalawa ni Mami N, about your biggest takeaway po dito. Para hindi lang po tayo yung makinabang sa naging learning po natin, but our friends din po. Kasi baka mamaya po pala may friend po kayo makakita. And then yun na lang po pala yung hinihintay niyang sign bago po siya mag-grow din sa TikTok. So kung may mga pwede pa po tayong matulungan, and makikita po nila yan by, of course, being visible din po in our Facebook profile or our account. So feel free to post your biggest takeaway po. Ay, malay niyo po kapag nag-post po kayo, mapansin ko po kayo. And then we can do a one-on-one free consultation or something for your business. Yeah, no? That would really, really be very helpful. Diba? So yun. Thank you very much for being here. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Coach Joshua. Thank you po. For this very, very special
episode, no? And meron din tayong next Tuesday. Every Tuesday po kami dito sa aming Facebook Live. Kaya lang, anak, April 21 will be our next episode. Next Tuesday is my birthday. Yan. Kaya hindi po kami nag-invite ng guest on my birthday dahil kayo po ang aking mga guests, no? So we will celebrate by doing a Q&A dahil ang daming nagtatanong na pwede bang mag-Q&A, Mami N? Ganon. Marami daw silang tanong sa akin. So sige, ako ang guest on Tuesday, next Tuesday. So we will bring back Ask Mami Negosyo or Ask Mami N Anything. So Tuesday, please be here. And if you want to register, andyan po ang link, no? So you are very welcome. Kung if you've been running your business for 3 years or more, then this session is for you. Any business question, any struggle, any topic, huwag niyo lang akong tanungin tungkol sa TikTok kasi, ayan, Josh ang nakakaalam dyan, no? But bring it and we will answer everything that we can during our live. Yan. Ako yung magbibigay ng birthday gift sa iyo, anak, no? So, a full session dedicated to your questions and your business. Yan. Register na because I'd like to see you on Tuesday. Let's celebrate together. And until then, keep shining and keep being business-minded, Pinoy.